Interpretation na ninyo yun, hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, Nakipag-away SDO nga eh. in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with My Senator apologies Judge po, Your Honor. Marcos. Oh, sige po. And kindly Ayan na, sinita na siya. Avoid arguing. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. And it's 5 o'clock ng umaga. Alam ko dyan, as always, marami pong mga tagapakinig, mga viewers ko dito sa Donmar TV na naglalaba ngayon, nagkakape ngayon, nagsisimula ng naghahanda sa kanilang mga trabaho, naglalaba, namamlansya, o kung ano-ano mga ginagawa nyo dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Stay put lang kayo, lagay nyo yung cellphone sa tabi, makinig lang kayo dito sa mga updates na gagawin natin, okay? Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ay gumawa rin tayo ng reaction video patungkol po dito sa witness sa prosecutors, itong witness sa COA, no? Na sinita itong witness kanina kasi nakipag-away eh. Yan ang problema nito, ang laki ng ulo nitong witness nito. Nakipag-away. Oh. At si Attorney Powa naman ay pumalag dito kay Bam Aquino, no? Alamin natin bakit pumalag itong he refuses to answer itong si Attorney Powa dito sa mga tanong ni Bam Aquino. Yan ang pag-uusapan natin. At ipapakita rin natin yung video kung saan sobrang galing ni Robin Padilla magtanong dito sa witness nito. Pinare-realize ni Robin Padilla na kung gaano kaimportante ang confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno sa enemy of the state. Okay? Parang natauhan itong witness na ito eh. Okay? Pinakukuha pa siya ng security clearance para makita ang confidential documents. Okay? Yan ang hirap dito sa mga prosecutors nito. Bintang sila ng bintang ni VP Sara patungkol po dito sa confidential funds na hindi naman nila alam kung ano talaga ang layunin ng confidential funds. Bakit ganyan po ang galaw ng confidential funds? Hindi nila maiintindihan eh. Yan ang kasabihan, hindi mo maiintindihan kung hindi mo talaga inalam kung ano ang patungkol sa confidential funds, paano ito gagamitin sa enemy of the state. Hindi nila maiintindihan. Alam ko naman, ang nagpautot nito, sina Franz Castro, yung unang nagreklamo dito sa confidential funds. Alam naman po natin, itong administrasyon na ito, sinabayan lang ang trip nito ni Franz Castro. Alam naman natin si Franz Castro. Ang dami nilang mga kaibigan sa bundok, di ba? Kaya pumalag sila dito sa confidential funds. So, ngayon, ay atin pong papanoorin at gawan natin ng reaksyon. Papalag tayo sa mga kasablayan nitong mga kalaban ni VP Sara. Pero bago ang lahat, guys, bago natin simulan, paki-like muna, tsaka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importante po na i-like at i-share para makatulong tayo na aabot itong katotohanan sa bayan ng Pilipino. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, ay mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. At kung nakasubscribe na kayo dito sa channel na ito, ay maa-update kayo sa mga trending na mga balita, sa mga breaking news na mga balita patungkol po sa impeachment trial ni VP Sara at sa buhay
journey ni VP Sara at pati ang kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nyo na makikita ang updates dito sa channel na ito. Kaya subscribe na po kayo, okay? As promised, babati muna tayo sa mga audience na laging mga nanonood dito sa ating channel. Sabi dito ni Renato Duzon, saan po pwedeng mag-order Don Mar? Ito yung Tumblr na lagi kong ina-advertise dito ha. Ilagay ko yung link dyan. Okay? Ito, ilalagay yung link dyan ha. Yan po yung link. Ayan, nasa ilalim. Yan po ang Tumblr. No, kita nyo dyan sa link ha. Ngayon. Yan po ang Tumblr ni VP Sara. Bili na kayo dyan sa link na yan. Yan po yung Tumblr. Hindi ko dala-dala yung Tumblr ha kasi nasa bahay. Yan po ang Tumblr na ginamit ni VP Sara kung saan kapag lagyan mo yan ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. Okay? Kung lalagyan mo ng mainit na kape yan, 24 hours na rin yan na magiging mainit. Okay? Itong tumbler na ito, maganda po ito kapag maglalaro kayo ng pickleball. Ayan, nasa harap ko, naglalaro ng pickleball. Nandito po kami sa isang pickleball court. No? So, while my friends are playing pickleball, ako naman ay nagbablog dito. So, maganda po ito sa mga sports, itong tumbler na ito ha. Kasi mabibit-bit ninyo tapos hindi mo na kailangan bibili pa ng tubig na malamig kasi yung tumbler na yan, marami kang malagyan ng tubig tapos lalamig yan ng 24 hours. Okay? So, bili na po kayo dyan. Hello, Don Mar. Like to listen whenever I can. Raquel from New Jersey. Ayan. Ma'am Raquel, hello po. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan. Sa mga kababayan natin dyan sa New Jersey, hello po. Shout out po sa inyong lahat. Miss Blondie, lagi itong nanonood dito. Yung ating kaibigan na si Miss Blondie. Wait muna. Kasi mainit eh. Iano natin. Ipaandar natin yung aircon sa sasakyan. Okay. So, ayan, sabi ni Miss Blondie, yung ating kaibigan, good evening, Sir Don Mar, and to the whole family as always. I'm watching here in Saudi Arabia. Ayan, shout out sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. God bless and thanks sa patuloy mo pag-upload ng mga tamang impormasyon. Ayan, maraming salamat, Miss Blondie. Kayo po ang isa sa mga inspirasyon ko bakit araw-araw ina-update ko kayo. Okay? Thank you. Nanette Seltzer, yung ating kaibigan na laging nanonood dito sa Don Mar TV. Sabi ni Ma'am Nanette, good morning Don Mar. Watching you right now from USA, Oregon. Ayan. Kumusta po kayo dyan sa mga kababayan natin dyan sa Amerika? Sabi ni Ma'am Nanette, musta na po kayo at ang mga pamilya mo po? Ayan, okay lang naman ma'am. Medyo may may challenges, no? Kasi nag-aaral na yung panganay ko, no? So, may challenges sa mga expenses pero tuloy pa rin ang laban. Yan lang lagi kong binabanggit na kahit anong hirap ng buhay ay lalabanan natin kasi God will make a way. Okay? Ma'am Nanette, thank you. Tubang. Ayan, magkano po yan, Sir Don Mar? Iano yun lang, i-click nyo lang yung link na yan. Di ko lang alam kung magkano yung Tumblr na yan, pero maganda yung Tumblr, okay? Shout out po sa inyo, maraming salamat. Zinaida Pineda, good morning from California. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa California, mga Pilipino dyan. Good morning sa iyo, Ma'am Zinaida, and thank you for watching. Ayan. So, without further ado, ay atin pong papanoorin itong itong witness na COA, itong taga-COA na witness, nakipag-away, okay? At itong si Atty. Poa, tumanggi na sumagot dito kay Bam Aquino. Ito, panoorin natin, maggagawa tayo ng reaction video dito. My question is for Atty. Poa. Atty. Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos,
Andy Lim, and all of these names that are brought up, are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer a question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see. Ito namang si Bam Aquino nagtatanong, di na bawal naman siguro yan i-expose natin dyan. We present our Confidential evidence yan. sheet. That's Again, fine. may the That's chair, fine. may the But I understand the chair question. remind Senator Judge Bam, Sinita as far si, as ano, ha? practical, let's let the witness Sinita present siya their ni evidences and not Chis Escudero, si allow Bam. the counsels to make conclusions of either factor and law, nor divulge their respective legal theories. These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people. In Correct, your previous Your Honor. answers. Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors. Alright. But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor. Alright, maraming salamat, Attorney Powa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo? Nung time po na yun kasi hindi pa nila na-submit yung documentary evidence of payments po. So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala. Wala pong indication. Okay, thank you. Yung ibang ahensya na ino-audit ninyo, gumagamit rin ba sila ng alias? We wouldn't know po kasi dun sa mga document na sinasubmit sa amin, hindi naman po naka-indicate if it is an alias or not. And it's not up to you to find out whether these are aliases or not. Yes po, since wala nang pong provision dun sa joint circular, Your Honor, with respect to the Okay. aliases. So itong paggamit ng alias, to your knowledge, hindi nyo alam sa mga ino-audit ninyo, but to your knowledge, gumagamit ba ang ibang ahensya ng mga alias? Siyempre, confidential I yan. wouldn't know po since katulad nga po, hindi naman po bukod dun sa sinasubmit nilang documents, wala pong naka-indicate na yung name ay alias po. And the position of COA is hindi ito bawal, pero hindi rin to pwede. Yes po, kasi silent po yung joint circular, Your Honor, as to that. Okay, but your appreciation is totoong Alam nga tao naman, ito. i-expose yung Kasi may totoong pirma. pangalan. Tama ba? Lahat ba ng AR may pirma? Sa pagkakaalam ko po ay meron naman po. So kung alias at di ko naman pangalan to, pipirmahan ko pa rin. Or pag alias ba ay dapat wala nang pirma. I wouldn't know po if it is an alias since wala naman po naka-indicate dun sa document that it is an alias po. Okay, and we'll give the defense their time later on during their part to talk about this more as part of their strategy. Sige, let me change topic. Ito yung mga tanong ni presiding officer, ni Senator Cayetano rin. Yung pag-escalate from AOM to notice of suspension, to notice of disallowance, to referral to the ombudsman for cases. Years ba ito? Time ba ito? Oras ba ito? Ano yung decision point ninyo para iakyat to the next level yung or i-escalate to the next level yung mga utos ninyo? May clarify po kung ano po yung next level po. So from AOM to NS and NS to ND and ND to referral to OMB. Kapag AOM po, meron po silang 15 days to reply to the AOM. Tapos kapag hindi pa rin sila compliant with the findings po, that's the time that we issue a notice of suspension. At kapag naka-receive po si agency ng notice of suspension, meron po siyang 90 days within which to comply. Pero pag hindi po rin po sila compliant, then doon na po kami mag-i-issue ng notice of disallowance. Okay. In general, not the case of the OVP and DepEd, kapag may notice of disallowance na, naniningil na kayo, di ba? Yes po. And the next step is to refer to the ombudsman. May remedy pa rin po naman si Okay. agency. Paki-explain nga, ano which ba is yung to remedy? settle, bayaran yung amount or to appeal Within? within 180 days po from the date of receipt po ng disallowance. Okay. So we will find out with the next witness when that notice of disallowance was at kung pasok pa rin sa 180 days. Kung wala pa rin sa 180 days, then you refer to the ombudsman?
Yes po, kasi pag hindi po sila nag-appeal at hindi rin po sila nagbayad, nagiging final po yung decision, and that's the time na we refer na po to the Office of the Ombudsman kapag hindi po sila nag-comply. At meron ka bang knowledge about the status of these disallowances right now? Wala po, since confidential po yan, hindi naman po yan ina-announce sa buong COA, so I wouldn't know po. So let me ask the prosecution, final question. Is that the next witness? Is that going to be the testimony of the next witness? Itong disallowance, 180 days na lumipas, at kung may referral to the Ombudsman? Yes, Your Honor. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Bam Aquino. Next will be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa. Kindly prepare. You may Hintayin proceed, natin ma'am, yung when you're nakipag-away ready. yung 2 minutes. witness. Ha? Hintayin Maraming natin. salamat, Ginoong Pangulong ko. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, po. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Hindi siya tumigil, no? Tira lang siya ng tira. Bastos ka na witness ka eh. Na? Kung tanungin ka, huminto ka. Oh, yung mga senator judges diyan, nag-o-observe lang yan sa inyo. Dapat nga magpabango kayo diyan kasi sila yung boboto kung ma-impeach si VP Sara o hindi, di ba? Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang yun po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa Sabi mo joint... kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, Nakipag-away SDO nga eh. in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung
Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge po, Your Honor. Marcos. Oh, sige po. And kindly Ayan na, sinita na siya. Avoid arguing. Oh. Deserve yan sa'yo eh. Gago ka eh. up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. If Ganun ba I- yun? Since si VP Oh, Sara lang po booking yung kayo nagsabit dyan. ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa JA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VPB na nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit and hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Diba? Sablay na naman ang witness doon ha. Sablay sila. Sa To pool ni clarify Amy finish that Marcos. point, if there was no liquidation, there's nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may SARO nga, na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, may O apologies hindi po, Senator nirelease. Ivy. Next to interject is Senator Ay, Risa, nako. thereafter Senator Judge Nasasablay ka Rafi eh. Tulfo. Okay, so yun po ha. Yun po yung part na nakipag-away yung witness kasi alam nila eh. Mali-mali yung ano nila eh, yung argumento nila eh. Ito naman, pakinggan natin itong witness na ito, no? Ito yung video na maganda yung mga tanong ni Robin Padilla dito para iparealize po sa witness, no? Na gaano kaimportante ang confidential funds. Okay? Kasi minamaliit nila ang confidential funds eh. Hindi nila maintindihan bakit ginawa ni BP Sara ang dapat gawin. Okay, ito po, no? Panoorin po natin. Play. When you're ready, sir, you have 2 minutes. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Presiding Judge Padilla. Officer. What is your level or security clearance level? After ni Ping Lacson, si Robin Padilla ang next ha. O, tingnan natin. Top secret being the highest. Access sa documents saka information. Restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, nakabolt yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, nakabolt.
Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yon. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So, would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang, oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Napuputol eh. Pati ako nabitin eh. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. pwedeng po ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? Ayan, nagpuputol-putol ha, pero hintayin nyo kasi sa ano yan eh. Sa signal yan kanina. Yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Oh, at least alam ni Lacson na yung mga aliases na yan, totoo yan. Would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. Kaya You have 2 confidentially minutes. Pisara na yung mga aliases na yan, mga Berengles na yan, napautot nila. Totoo yan. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to,
nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate Grabe, ng agency tanong po, mo. Your Honor. Robin? Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Nice Padilla. one, Before Robin I Padilla. let you go, Attorney Wamil, just to continue in the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? The, jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun nun. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po give din? him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Yan, tingnan mo. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that? Witness ka pa Attorney dyan, Wamil? ha? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso yan, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba Walang sa alam, inyong eh. interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Hindi bagay yan Based sa on the trabaho na definition yan. po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So?
Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, po. pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the documents mag-restitute. po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa Ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Okay. Witness. So, yan po ang kitang-kita ninyo itong witness na ito incompetent. Okay? Marami pong mga tanong ang senator judges na kung saan hindi po consistent ang kanyang mga sagot. Okay? Tapos, mapapansin mo, ang dami niyang hindi alam. Patungkol po sa confidential funds, ang dami niyang hindi alam. Na, example, yung sinite example ni Robin Padilla, no? Na, malaking tulong po ang confidential funds sa enemy of the state. Okay? Na itong mga aliases na ito, ayon doon kay Senator Lacson, meron po itong mga tunay na mga pangalan, yung mga aliases na yan. Kasi itong mga aliases na ito, hindi po pwede ninyong i-expose ito in public. Kasi kapag malaman yan ng kanilang colleagues, delikado sila. Di ba? Confidential yan eh. Paano mo i-establish ang trust ng resource, example, itong taong ito na bumili ka ng impormasyon,
paano mo siya mag-gain mo yung trust niya na, example sasabihin ko, saan nagtatago itong mga ganito? Bibigyan ka ng 100,000. Sabihin mo lang sa akin. Okay? Pagkatapos, nabili mo na yung information, sabi dito, magpirma ka dito, na binigyan kita ng 100,000 for that information. Sasabihin sa kanya, ay sir, hindi ako susulat ng totoo kong pangalan kasi kapag ito ma-expose ito, malaman ng aking mga colleagues, patay ako. Di ba? So maggagawa siya ng alias. Ngayon, ikaw na bumili ng impormasyon, may true knowledge ka sa totoong pangalan niya. Si Mary Grace Piatos, may totoong pangalan yan. Ayaw lang ilabas in public. Ika nga, sabi ni Lacson, nakabolt yan. Kaya ikaw, wala kang alam, wag kang magmamagaling witness ka. Kaya nga sabi, gumawa ka ng confidential documents para alam mo. Okay? So, yun po, no? Sa mga taga-pakinig dito, sa mga viewers dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion, ilatag nyo sa comment section. Okay? Para mabasa ng ibang mga taga-pakinig, mga viewers natin at mabasa naman natin. Okay? Comment na kayo. Don't forget, i-like, i-share ninyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.